Hello, what's up? This is Rain Manguera and this time, detalyadong review naman tayo ng nating phone 4A. So, quick unboxing lang tayo then, diretso na tayo sa detalyadong review. Okay, para makita nyo lang kung ano naman ito. By the way, this variant is 12GB, 256GB na storage and ang presyo nito is 29,000. But if you want to get discount, possible discount, click nyo dito sa floating tag mamaya sa Lazada and Shopee yan. Yan, usually nandyan yung mga surprise discount, 1,000 to 5,000 pesos na discount dito. Okay? Anyway, mamaya, bago kayo puminto dyan para malaman nyo muna kung worth it ba na i-check ito or bilhin ito. Okay? So, unboxing tayo muna saglit. Yun, dali-daling buksan. Let's go. Okay, some welcome notes. Nice. And okay, nandito na. Magkasama na dito sa kanyang takip yung mismong accessories. So, we can check here. May kasama na tayong jelly case. Again, transparent. Kagaya ng nating phone 4A Pro version. Good kasi again, excuse siya, although hate ko ang jelly case na transparent kasi dumihin ito and pangit ang quality in the long run. Kung ganito ko naman kaganda ang mga smartphone, deserve naman talaga na i-display, kagaya din, okay? And then may kasama tayong charging cable, data cable na may branding ng Nothing yan. Yan, both sides, both dulo, both ends. Quick start guide, yes. And that transparent SIM ejector. Okay, let's go. Ito naman yung mismong phone. Tabi na natin muna ito. At ito po ang itsura niya. Nice. O, diba? Kanya kaganda, hindi mo i-display. Bakit pa ito? Hindi mo rin naman i-display. Bumili ka na lang ng iba dyan na generic na design. But this one, just like its brother, okay, naka-jelly case na rin yan. See that? Kasi dapat lang na ipakita yung design. Kanya kaganda mga design, diba? Right. Anyway, kung hindi nyo pa napapanood ang detalyadong review nito, nandito lang po sa channel, hanapin nyo lang, okay? Meron tayong review nito and I gave this a high rating, okay? Yung score nito mataas, panoorin nyo na lang sa video na ginawa ko, okay? This is the Nothing Phone 4A Pro version and this is the non-Pro. Focus tayo ngayon dito. As you can see, meron tayo ditong at least 3 camera. Yes. And then we have here the red LED indicator kung saan pagka nagvi-video recording ka umiilaw yan. I think this is nice. Ang cute lang kasi parang lalo kung sarili mo ang bini-video mo, parang pag hindi ka sure kung nagre-record pa ba yung phone mo o hindi ng video, dito ma-assure ka na, uy, okay, recording pa rin kasi nagbi-blink pa rin siya. This is nice. The flash, and we have the Nothing Phone trademark na design. Yes, pag nakita mong ganito, alam mong Nothing Phone yan. And then dito sa taas, meron tayo yung dalawang butas. I'm not sure kung para saan yung isang butas, but I know, yung isang butas dyan ay noise cancellation mic. Ano kaya yung pangalawa na yan? Let me know nga kung sa mga nakakalam ano yung pangalawang butas na yan. Then we have here sa kanan, volume rocker and the power button. Wala ditong antenna line, so this is a plastic case, hindi gaya dun sa Pro version. Sa kaliwa is essential button. Yes, kung hindi ka familiar, panoorin nyo na lang yung ibang Nothing Phone ko na video. And then sa baba, the main speaker, USB Type-C 2.0, the main microphone, yung butas na yan, and the SIM tray slot. Dual SIM supposedly dito. Check na din natin. Dual SIM, non-expandable storage. So, kung bibili kayo nito, make sure na yung bilhin nyo na yung 256GB na variant para at least hindi masyadong bitin sa storage. So, lagyan na natin ng SIM card, 5G na agad. And then, turn on natin for the first time. Let's go! Yun, nag-vibrate na. Habang naghihintay at bago natin ilagay yung or gamitin yung kanyang jelly case is make sure na malinis para magandang tignan, walang balahibo sa loob. Yun o, ganyan kaganda, ipakita, di ba? Yes! So yun na nga, hello, kamusta? So on and so forth. So set up ko muna, balikan ko kayo. Diretso na tayo sa detalyadong review, okay? So makalipas ito ng ilang linggo, let's go! So yun, after a month na gamit natin, so ito na po ang nangyari sa phone na to. Well, again, for clarification, ito po ang kanyang specs. Yan, Android 16 po yan, at Nothing OS 4.1, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4, ang kanyang chipset, that's 4nm 8 cores po yan with up to 2.4 GHz na clock speed and Adreno 810 GPU naman dual core na 900 MHz. Itong variant na to is 12GB, 256GB UFS 3.1. Okay? Yan. So, pause nyo na lang po yung video kung gusto nyo pambasahin ng the rest of the specs. And also, for the price, this starts at 19,000 and up to 27,000 yung pinaka-highest na specs niya. Alright? Available po yan sa Shopee and Lazada ng Digital Walker. Yes, online and physical stores. By the way, kung taga Laguna kayo around Santa Rosa, meron palang Digital Walker na store sa Vista Mall sa May Valley. Yes, nagulat ako nung napadaan ako doon, nagpipicture. Yung mga pictures dito doon ko kinuha sa lugar na yon. And may nakita akong Digital Walker doon. Don't worry, hindi po ito sponsored ng Digital Walker doon sa Santa Rosa ha. Nakita ko lang, just in case nang nagusto nyong bumili ng
actual sa mga taga Santa Rosa dyan, Binyan, Cabuyao, Calamba, malapit sa inyo yan. May digital walker po sa Vista Mall. Nakita ko lang naman. Okay? So, yun. Available po doon. But if not, kung di kayo makakapunta, available po again sa Shopee and Lazada na digital walker. Iwan ko yung link sa video description. Kung wala doon, nandito yan. Dito sa floating tag na yan. Yan. Kung hindi nyo makita tong floating tag na to, touch nyo muna yung screen para makita nyo yung floating tag dito. Yan. Diyan po kayo pwedeng bumili. Legit po yan. Hindi fake. Kaya trusted po yan. Talagang ika nga inasala na po yan ni YouTube na legit yung store na yan. Alright? Now, detalyadong review na tayo ha. Real talk na po tayo. Unang-una, sa build and design. Of course, highly appreciated yung pagiging original na design nito. I mean, meron ka ba kayo makikita na same itsura nito tapos mapagkakamalan nyo na nothing phone? No. Pag nakita nyo to, of course, nothing phone. Just like the 4A Pro version, okay? But this one, mas mahal kasi ito. Mga around 10,000 difference yata nila. So, kung gusto nyo naman ngayon ng mas murang version nito, same camera kasi sila. Nagkaiba lang ng konti sa main camera, 50 megapixel, but the ultra-wide and the periscope, same po sila. So, basically, halos magkapareho po sila ng kuha ng camera and same din ng battery. Pero again, itsura lang halos ang difference nila. Para sa akin that matrix display, yes, yan. Hindi ko na makalimutan. And this one, that's lang, mga LED lang doon. But anyway, again, kung naghahanap lang naman kayo ng murang version nito, hindi nga lang kamukha nito, pero murang version, halos pareho lahat ng features, well, focus tayo ngayon kay nating phone 4A. Okay? Block and design, pwede po yan tumayo mag-isa. Makikita nyo sa video, nakakatayo yung mag-isa. Ganun po siya flat ang design. And for me, para sa akin, since napakaganda niya, at unique, I like the uniqueness. Nothing phone is nothing phone talaga. Kahit makita mo to sa malayo na hawak na isang tao, nothing phone po yan. And of course, na-improve na nila yung design. Yung essential button na dati nandito na lagi kong aksidenteng napipindot nung gamit ko yung nothing phone 3. Yun, isa yung sa mga naiinis ako na feature doon. Kaya bumili ako ng case, tapos tinanggal ko yung button doon sa case para hindi na siya aksidenteng napipindot at di naabot ang daliri ko. Pero right now, hindi na yung issue at di ko na rin problema at wala na rin accidental na mga pindot. Nandito na siya sa taas. Ang layo na. Okay? Sobrang bihira na. And also, nagdagdag na rin sila ng button control. Like dati, isang pindot lang, bubukas siya. Kaya ngayon, kailangan 2 pindot para ma-activate siya. Okay. So that means, yung accidental na pindot lang, isa lang naman na pindot. Wala, hindi po yan makakaistorbo sa ginagawa nyo. So, good job kay Nothing. Nakikinig talaga sila sa kanilang mga customers, yung mga reklamo. Thank you, Nothing. Now, of course, this build, as usual, galing pa rin sa mga recycled materials, which is one of the things that I like about the Nothing products. Plastic frame po ito lahat. And of course, glass back. But dito sa front, meron po siyang Gorilla Glass 7 na protection. IP64 rated na po ito. And that glyph, yan, makikita nyo, umiilaw yan. Usually, makikita mo lang na umiilaw ito sa during charging and tsaka pag may notifications lang. Okay? Yan, makikita nyo dyan. Pag na-notify siya pag may call, so on and so forth, or basta pwede nyo iset kasi ang rules. You can check that here, actually sa settings, sa glyph. Where's the glyph setting? Here, sa settings yan mismo. And then, essential notifications, yun. Pwede ka mag-add ng rules kung kailan siya pwedeng mag-ilaw, so on and so forth. Add ka lang ng add kung gusto mo. Name, then anong app ba yung kailangan na i-open mo para raw umilaw siya. Mga ganong bagay. So, yun. And of course, pagka nilapag mo, iilaw yan ng kusa. Ooh! Saglit lang, okay? Saglit lang yun. Hindi siya katulad dito na pwedeng naka-fix siya na nakailaw lagi. But, of course, enough about that. So, basically, bibigyan ko to ng 8.5 out of 10 para sa akin is uniqueness, yung pagiging, yung identity niya na nating phone, nandun pa rin. And para sa akin, ang ganda niya. And that blue, parang plastic neon na hindi ko maintindihan. Ang ganda, di ba? I don't know. Nagagandaan ako. Yun ang gusto ko. Mababaw lang ako pagdating sa mga ganito, sa mga ganitong simplified version pero may sariling personal na identity. I like it. So 8.5 out of 10 para sa akin. Sa design pa lang yan, Diyos ko po. Now, sa performance. Sa performance po, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. Again, 4nm core po yan. And of course, ang Antutu score, pakita ko na lang din sa inyo. May nakakuha tayo ng 1.1 million. So yan. And consist of 400,000 sa CPU, GPU is almost 200,000. Sa memory ay 230,000 and sa UX naman is 290,000 kulang-kulang. Okay? Nagbabago-bago din yan every time na nagtetest ka. That is why hindi ko na sinasama yung mga putal-putal na yan. Usually, hindi rin naman yan susunod. So again, 1.1 million. Ngayon, ano ang translation yan sa actual gaming? Okay, now, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa Ultra Graphics and Ultra FPS. Nag-run po yan ng 118 to 120 FPS. Stable po yan. Yes! And
39 degrees Celsius lang. Sa Wild Rift naman, sinet natin siya sa high graphics and 120 FPS. Nag-run po yan ng 120 FPS, again, stable. 39 degrees Celsius din. Sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics and ultra FPS. Nag-run po siya ng 85 to 90 FPS. Yes, stable pa rin naman po yan and 39 degrees Celsius. Now, sa PUBG Mobile naman, dito medyo nahirapan siya ng bagya. Sinet natin siya sa smooth graphics and extreme plus FPS. Nag-run po siya ng 70 to 90 FPS. So, slightly may fluctuation tayo. Unstable yung 90 FPS niya. Bumabagsak talaga siya minsan ng 70 FPS. So, medyo ano siya doon. Makikita natin na hindi siya kasing lakas talaga ng 7 Gen 4 na sa Pro version. And 40 degrees Celsius naman nakuha natin, slightly hotter ng usual. Note lang na bawat game ay nilaro ng 1 hour straight. So, yun yung temperature niya. So, basically, for performance na 1.1 million at nakita natin sa gaming performance, very good na po ito for daily driver with social media and casual gaming. So, since I know, sasabihin nyo, hindi talaga siya full gaming. That is why ang bibigay ko lang sa kanya ng score. Medyo nabitin din ako sa performance ng konti. Konti lang naman. So, bibigyan ko siya ng 7.5 out of 10 sa performance. Pero again, kung casual gamer lang kayo, camera and social media, more than enough po ito. Sa gaming na lang talaga at mga highly demanding na mga apps na siguro like 4K video editing, dyan na tayo nagkakaroon ng konting, makikita na natin masyado yung kanyang deficiency, yung pagkukulang niya. Alright? Again, 7.5 out of 10 sa performance. Now, sa battery naman. This has 5,000 mAh battery. Yes, 50 watts charging po, supported ng smartphone na to. At kaya po niyang i-full charge ng 50 watts na yan from 30% to 100% in 40 minutes. Minsan nga 35 minutes lang actually. So very good po. Tama lang yung fast charging niya, hindi matagal lang hintay. Isang episode siguro ng anime hanggang 2 kung 20 minutes lang yung episode ng anime. PC Mark score, okay, of course, may PC Mark score tayo. Na-test ko na siya ng half brightness muna and full brightness din. Kasunod, sa half brightness, 17 hours and 20 minutes. Okay, half brightness po yan with mobile data. Yes. And of course, sa full brightness naman, sa full brightness, full volume with mobile data, that's 10 hours. So technically, pwede po itong maghapon sa mga tropa nating riders or sa mga nagtatrabaho dyan ng sagad-sagad ang brightness at volume sa smartphone. Pwede po sa inyo ito, okay? Again, for normal use. Of course, iba ang resulta nito pag gaming. Pag gaming, around 7 hours lang siguro ang pinaka-optimum nyo dito na tuloy-tuloy na laro. Okay? And of course, this smartphone also supports battery health monitoring and wala po siyang bypass charging. So, not really for those type of gamers na gusto nakababad sa smartphone, nakababad lagi ang battery at charger sa phone. Hindi pwede ito. And to be fair, hindi rin naman ito kasi marketed as a gaming phone. This is just for those daily driving lang talaga na general use. Okay? So for that, since maganda naman ang battery life niya, makunat, at hindi basta-basta malulobat, 8 out of 10 para sa akin. Okay? Kung may bypass charging sana, 9 out of 10. Pero it's okay. Hindi lahat ng feature nandito. Alright. So again, 8 out of 10. Now, sa display naman tayo. So, sa display, kita-kita nyo naman, this has 6.78-inch, 1.5K AMOLED. 120Hz screen refresh rate po yan. Pakita ko na lang din sa inyo sa settings. Sa display tayo, eto na nga, asan yun? Display. So, the whole time na ginagamit ko ito at sinetap na agad, 120Hz screen refresh rate from day 1 pa lang hanggang ngayon. And of course, supported din ito ang 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits po ang typical brightness nito, kaya hanggang 4500 nits. Tested ko na po ito sa labas, kahit tanghaling tapat, malinaw po yung screen. Hindi mo kailangan na ipaglapitan sa mata mo para lang mabasa mo. No need. Especially kung i-off mo yung dark mode, ilalagay mo siya sa ganitong light mode lang. Sobrang visible and viewable po siya sa tanghaling tapat. Right. Of course, supported din ito ang 10 multitouch para sa mga naglalaro dyan ng maraming daliri sa Mobile Legends at Call of Duty Mobile. Yes, supported nito. Wideband Level 1 Full HD po ito sa Netflix. Without HDR10 support naman siya sa Netflix. Pero, which means, hindi ganun kadilim yung mga very dark at saka pitch black na mga scenes sa mga movies. Para sa akin, okay na okay rin ito. Basta as long as Wideband Level 1, okay na yon sa akin. Okay? So, again, the display settings, ito po ang makikita nyo dyan. Yan, adaptive brightness, screen timeout, blah blah, status bar, yeah. Colors, yeah, alive of course, sinet ko as usual, and HDR display for most of the cases, except nga kay Netflix. Pakita ko na din siguro sa inyo. Yeah, para mas malinaw. Yeah, this is Netflix, wideband level 1, no HDR support. Okay, so yun lang naman.
Pero sa ibang apps like YouTube, may HDR support siya, and for most of the contents na kaya nito i-display. Again, except Netflix. So, dahil nakita nyo naman na napakaganda ng display nito, yan, papakita ko sa inyo. Of course, hindi pwedeng hindi ipakita ang ganyan kagandang display. Ibigyan ko ito ng 8 out of 10 sa display. Alright! Now, lipat naman tayo sa audio. Of course, this has stereo speakers. Meron sa taas at meron din sa baba. Yes, and actually, very nice po ang stereo effect ng smartphone na to, especially kapag naglalaro kayo ng games na Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, and mga movies na merong stereo at saka surround support or Dolby support. Yeah, maganda yung distribution niya ng sound. Not really balanced, may slight lang, hindi naman ganun ka-obvious na medyo mahina yung sa taas. Pero of course, maganda na yung effect niyan, at least kapag ginagamit mo siya na actual. And even sa mga barilan, rinig mo rin naman kapag may footsteps na nanggagaling sa side na to, rinig na maayos, especially during gaming nga. And of course, isa rin sa mga nagustuhan ko rito is yung kanyang, puntahan muna natin. Pakita ko sa inyo para mas maniwala kayo. Of course, hindi lang ito basta sinasabi ko lang. Nandito talaga yan. Meron po siyang, no, not here sa audio, flip to clip, no, not there. Sa connection, ayun pala yun. Buti ko na makalimutan. Connected device, connection preferences, and down here sa pinaka-bottom is pwede nyo pong kontrolin yung codecs preference nyo. So, kung ang mga gamit nyo is mga high-end lang din naman ng mga earbuds, headphones, earphones, yes. Kung gusto nyo ma-maximize at magamit yung Qualcomm aptX, especially that HD version na talagang parang LDAC ang quality. Actually, almost LDAC na nga talaga. Basta high definition gusto nyo ng audio. Punta lang kayo dito, turn on nyo yan. Yes, matutuwa kayo, especially kung audiophile kayo talaga. Of course, kung gusto mo laging naka-on, pwede mong i-on na lang lagi. Pero of course, gagana yan ha. Just so you know, gagana lang po yan kung ang gamit yung earbuds, earphones ay supported din ng Qualcomm aptX. Ma-maximize mo. Pero kung walang ganon sa earbuds mo, earphones, wala rin itong silbi. Siyempre, di ba? So, i-on mo lang to kapag kayo ng gamit mo. Pero yun lang, expect na, of course, kapag naglalaro kayo ng games, hindi advisable ang aptX HD. Maybe aptX lang or default na lang para lumipat siya sa SBC. Kasi sa gaming kasi kailangan low latency ka. Ngayon kapag itinaas mo sa aptX, medyo magkakaroon ng pagtaas from maybe 10-20 millisecond akit ng 50 millisecond yung delay. Although hindi yun ganun ka pansin-pansin sa mga hindi ganun ka selan sa games at saka sa delay, sa mga normal user hindi yan kapansin-pansin. Mapapansin nila mga pag 100 millisecond na pataas. Pero this one hindi naman ganun. Pero like I said, it's available there kung gusto mo lang naman ng mga high definition na audio quality. I-on mo lang yan. Alright? And syempre, within here, pwede mo rin naman actually set auto-adjust kung yung smartphone ang pipili. Kung gaming na ba o gusto mo mag-sound trip na, yan, auto-adjust. Pero kung gaming, lipat ka dito para talagang low latency, mga 10 to 20 millisecond naglalaro doon. Okay? And then, high quality pag sound trip na or nanonood ka ng high resolution or 4K na mga movies. Yun! So, auto-adjust muna since walang nakakonect dito. Pero again, it's there. Available yung settings na yun. So, dahil dyan, bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10 sa audio. Yes. Solid. Maganda. Like I said, parehong-pareho sila halos ng settings nito nung dalawang to. Except dito lang talaga at saka sa itsura, of course. Kaya kung naghahanap lang din naman kayo ng murang version ng Pro, well, hindi na kayo lugi dito kasi halos nandito naman lahat ng features nun. Itsura lang. Yes. So, lipat naman tayo ngayon sa cameras. Again, 50 megapixel f1.9 aperture, wide sa main camera, 24mm po yan, PDAF, OIS. Ang gamit niyan pong sensor ay Samsung GN9 sensor. And periscope naman, 50 megapixel f2.9, 8mm, up to 3.5 times optical zoom. With OIS din po yan. Exact same model ng nasa nating phone 4a Pro na periscope. And 8 megapixel f2.2, 50mm ultra wide naman po yung
support na ultra-wide. Okay? Kaya po nito mag-record ng 4K at 30 FPS. Not bad. Kung gusto mo ng 60 FPS, bababa ka ng 1080p at 60 FPS. Let me show you saglit. Yan. Sa rear camera po yan. Yun, papakita ko lang sa inyo. Yan. And kung 1080p 60, pwede naman kung gusto mag 60 FPS. Actually, yung 1080p 60 FPS nito is napakaganda na ng quality. Almost 4K na rin naman. Basta hindi ka lang masira at hindi mo papalabas sa sobrang laking pangsinihan siguro na size. Ang ganda na po ng 1080p nito. But of course, sa mga kagaya ko na gusto ko talaga 4K, pwede naman, kasi pwede naman palitin naman yan during editing. Kasi alam nyo naman, pag nag-edit kayo, every time na nag-export kayo ng video and then i-edit nyo, hindi na yan same kapag katapos ng rendering. Bumababa ng konti yan. So, it's better mag-start kayo sa 4K para bumaba ng konti, maganda pa rin ang quality. So, 4K pa rin, of course. Pero again, those are available. Pero kung social media nyo lang naman, like Facebook, TikTok, bababaan lang din naman nila yung quality. Wala ka rin naman eh. So, 1080p na lang gamitin nyo. Kung pang TikTok lang din naman at social media, sobrang linaw po niyan. Ibababa rin naman. Same, ganun pa rin naman ang ibabagsak na quality niyan. But anyway, these are the results. Yan. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Kotman, oh, solid ang galawan. This is the 4K at 30 FPS sa rear camera. And yes, walking tayo. May OIS, obviously, ang stabilized dito sa screen. So, yun. Kamusta naman yung microphone? Ang ganda ng panning nito eh. Kahit 30 FPS. Not bad. Not bad. Pwede na. So, ito yung 1080p at 60 fps front camera. 1080p 60 fps lang siya. Pero actually very good naman. May EIS. As I can see, meron siya stabilize siya kahit naglalakad ako. Hindi siya nag-uuga. So, tapos yung microphone. So, as you can see, sobrang okay na ito para sa social media. Pictures, ang ganda. Maganda yung depth. Solid most of the time yung white balance niya. Actually, gusto ko rito na mabilis yung kanyang shutter speed kasi kahit na gumagalaw ako or gumagalaw yung subject, basta napindot mo na yung shutter button, bihira mo makukuha yan na blurred. Although, not perfect, pero yes, like I said, maganda po. And sa video recording naman, yan, nakikita nyo yung mga pinagkukuhanan ko. Ang ganda rin po actually. Kita naman na meron siyang stabilization. Of course, not iPhone level stabilization, pero nandun yung stabilization at hindi naman siya masakit sa mata. So, overall, okay na okay to. For the price din, na category na meron siya, at starting at 19,000 to 27,000, I believe solid na rin yan for the camera. Yes. By the way, the front camera has 32 megapixel f2.2 wide 22mm selfie po yan. Up to 1080p at 60 fps lang po sa front camera. So, switch natin. Yan. Switch 1080p 60. There. Yun po. So, verdict para sa camera po niya at yung mga kaya niya i-produce, 8 out of 10 para sa akin. And binabangga ko lang po yan sa price niya at sa quality na meron siya. And of course, hindi pwedeng mawala ang connectivity test. Meron po itong 4G, LTE, VoLTE, VoWiFi, and 5G connection. Supported dito ang dual nano SIM. Wala pong SD card slot. Okay, hindi pwede lagyan ng micro SD. So kung maaari, bilhin nyo na yung highest na variant nito, yung 256GB na 12GB RAM. Now, wala po itong eSIM support, unlike dun sa Pro yun. Isa pang difference ng dalawa, may eSIM support, this one wala. Speed test naman, pakita ko lang sa inyo, sa Wi-Fi po, very good po. Nakukuha naman nyo yung 800MB ko na bandwidth dito. And sa mobile data naman, tinest ko rin to sa labas.
Decent naman, not really impressive, decent. Nakakakuha ko rito ng 50 to 100 Mbps as per my actual test sa labas, sa paggalagala namin. Okay na okay din naman. And of course, meron din itong NFC support for GCash and Google Pay. Yes, ang GCash po ngayon ay supported na ang NFC. Puntahan nyo lang sa settings ng mga GCash app nyo. Kung mayroong NFC support yung phone nyo, gaya nito, pwede nyo na i-activate. Alright? Now, meron din itong Bluetooth 5.4. That is why supported nyo yung kanina pinakita ko yung sa Qualcomm aptX. Yes, Bluetooth 5.4 kasi nandito. And supported din ito ang low energy mode. Now, since ginamit ko nga ito sa labas, ito naman, ang GPS accuracy naman niya ay 3 meters. Yes, very good na rin po yan. Not excellent, pero very good para sa mga tropa nating riders na nagtatrabaho at gumagamit ng Google Maps at Waze. Not bad para sa accuracy. So, overall, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 sa connectivity. Alright. Bago tayo matapos, inform ko lang kayo na supported ito up to 3 years major update. So, currently, this is Android 16 hanggang Android 19 ito. Plus 6 years security patch and bug fixes. So, kung 2026 ngayon, plus 6 years, that's 2032 pa ang support ito for software. Okay? Pero hanggang Android 19 lang talaga siya. That means hanggang 2029. Then, puro bug fix na lang and security patch hanggang 2032. Understood? Alright. And of course, para naman sa mga AI lovers yan, gusto nyo may AI ang smartphone. Meron po itong integrated AI. The good news is, para sa mga hindi naman mahilig sa AI, gaya ko, at gusto i-optional lang AI, kasi of course, gumagamit ako ng AI, pero hindi ko gusto na miyat-miya at pinakikialaman na ng AI ang lahat ng ginagawa ko sa phone ko. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung optional lang pag kailangan ko lang. And this one, this Nothing Phone 4a, the same with 4a Pro, yung AI nila ay optional, okay? As you can see, hindi ko ginamit yung AI na yan for the past month kasi hindi ko kailangan ng AI dito, okay? Hindi ko sinasabing hindi ko kailangan ever. Hindi ko lang kailangan pa. Pag kailangan ko na, at least meron siya. Integrated na within the system. Available yun. Alright? Para malinaw lang, okay? And meron po itong support for ChatGPT. So, install nyo na lang yung ChatGPT na app sa Google Play Store in case na gusto nyo gumamit ng ChatGPT sa smartphone na ito. So, verdict na tayo. Alright. So, this Nothing Phone 4a, okay, if you want a cheaper price for the same cameras of the Pro version, also the battery, same, halos din sila, and one of the cleanest UI sa Android, starting at 19,000 price tag, yes, this one, while here is naglalaro sa 36,000. So, yeah, ang laki ng difference ng price. Kung ang budget nyo ay nasa 20,000 lang, I believe this is the best option for you for the Nothing Phone series, Nothing Phone 4a. This one, again, available po ito sa Shopee and Lazada, sa Digital Walker po, para safe po at secure kasi marami pong, reseller, karamihan nga lang sa mga ibang nagbibenta doon ay scam. So, ingat po kayo para mas safe na lang sa Digital Walker online store na lang. Kung hindi nyo naman mahihintay at gusto nyo talaga mahawakan agad ang smartphone, again, may mga Digital Walker sa mga SM at sa ibang mga malls na physical store. Like I said kanina, nakakita ako ng store nila. Aksidente ko lang nakita yun. Hindi ko nga pinasok pero nakita ko may Digital Walker sa Vista Mall sa Nuvali. May Digital Walker po doon. Yes. So para sa akin, like I said, very worth it po ito. Walang bloatware, walang ads, makunat ang battery, maganda ang signal, okay sa Google Maps and Waze. Ano pa? Hindi China ROM. Joke lang. Wala naman akong issue sa mga China ROMs. Pero sa mga praning dyan at naka tinfoil hat, this one baka pasok sa panlasa nyo, okay? Or sa lifestyle nyo. Best option ito, okay? Now, again, for the verdict, bibigyan ko to ng malinis na 8 out of 10. Solid gamitin, maaasahan. Most probably, I will keep this also. Kasama nitong isang to. Okay, hand in hand sila. Baka ito yung main and then backup phone. But anyway, possibly makita nyo pa ito sa mga ibang mga videos ko, testing ng mga apps and so on and so forth. This one. Okay? Again, this is the Nothing Phone 4a. Or pag nagkaroon ako ng emergency kailangan na bilhin na bagay-bagay, baka ito ang una kong ibenta. Pero in case na I change my mind, abangan nyo na lang sa page ko. Popost ko to. Okay? Again, this is the Nothing Phone 4a and that's the detalyadong review. Kung gusto niyo ng mga ganitong videos, talagang ginamit, hindi hinuhulaan, tinetest talaga, walang hula-hula sa mga resulta na nakuha nyo, talagang actual test po yan. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. So hanggang doon lang. This is Rain Mangyara again. I'll talk to you again soon. I'm out. Totoo, text simplify, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami